2024 na, sabi nga nila, 2024 na, magbagawa na. Ano yan? So, isipin natin ano yung babaguhin natin sa sarili natin, no? Siguro, for me, umpisahan ko muna, siguro for me, ang gusto ko mabago sa sarili ko, may resolution for 2024, is to stop yung absenteeism ko pagdating sa church. Kasi it is very special for God na ma-feel niya yung presence natin, no? Kung special sa atin yung presence ni Lord, mas special kay Lord yung presensya natin. No, alis dyan. So, yun lang guys. And let us start worshiping Him. I am calling for the worship team to come in front po para praise and worship. No, that is regalo mamaya ha. Lalaro ka ha. Mamaya you will play and then they will give you that ha. You will play. No, there is for the play. Come on, let us stand up. Come on, let us praise. Let us give praise unto God, unto the Lord right now. Let us give God a clap offering. Everybody, let us give God a clap offering and praise Him, Jesus Christ. Already po namin na, let us say it's nothing impossible.
Those who worship Him, let's worship Him in spirit and in truth. Come on, let us continue to praise and let us continue to worship Jesus because the Lord is here in this place. 2 or 3 gather in my name, the Lord said, I'm in the midst of them. We believe that the Lord is here in this place right now. Come on, let us continue. Let us praise Jesus in this place. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Everybody sing. God is here. God is here. God is here. He is able. Be drawn near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. Be drawn near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Hey! Oh, everybody sing. Oh, open the gates, Lord. We feel your glory. Open the nation. Open the nation. Establish your kingdom. Open the heaven. Pour out your spirit. Jesus be revealed. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Oh, we cry holy, hallelujah.
worship? Hindi ako makabukas eh. Kay buti mo, Dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay lagay mo iyong nga doon. Ay, hindi pa. nalaman. Lagay mo doon. At tinigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit na samba sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay, Jesus. Everybody sing. Yes, Panginoon, ikuti mo. Panginoon, kay buti mo. Dakilagan sa buhay ko, sa labis na
Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your Mighty love. My comfort, my shelter.
God, Jesus Christ, Holy Spirit, O Lord. And everybody say, Amen. Maraming info. Ma'am, kahit pag-aaralan po natin yung ano ba yung ibig sabihin ng love? Ayan. Ibig sabihin ng pagmamahal. Ano po yung ibig sabihin ng sa salita nila Jesus? Ito ay ahaba. Sabihin po natin lahat, ahaba. Ahaba, no? Ito yung love, ahaba. Ikon mo rin sa akin No? video mo. Yan. Hindi po natin alam yung ibig sabihin ng love, ng ahaba nila. Hindi mo tayo hudyo eh. Ngayon, ipapaalam ko ano yung ahaba, ano yung love na sinasabi ni Jesus. Pag sinabi ng Bible, mahalin mo ang Diyos, higit pa sa ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Ano gagawin ko po yun? Ano ba yung love? Ano ba yung pagmamahal? Doon ka magsisimula. Amen? Paano mo mamamahal ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa? Eh, yung pagmamahal, di mo pa alam. Ano ba yung pagmamahal? Yun. Di ba? Ano, kaya po ito ng isang buwan pag-aralan? Kaya po ito ng 6 buwan pag-aralan, 1 taon. So, unti-untiin lang natin, no? Maganda po itong pag-aaralan natin ngayon. Ibig sabihin po ng love na to ay tungkol po sa pagbibigay. Ano mo? Ilan po rito nagmamahal? Pag nagmamahal ka, nagbibigay ka. Di ba? Pag mahal mo yung anak mo, bigyan mo siya ng gatas, breastfeeding. Kung wala kang gatas, bili ka ng gatas tindahan. Pag di ka nagbigay sa anak mo, mamatay yun. Hindi mo nakain ng kanin yun. Pag pinakain ng kapitbahay mo, ito sabi ng doktor, Pilipinas yun, Pilipinas. Bili ka ng sabi niya, narinig niya, Alaska. Pinagatas niya, wala siyang gatas eh. Bili siya ng gatas. Namatay yung baby. Eh yung doktor bulon. Alakta, ang narinig ng nanay, Alaska. O di patay yung baby. Amen? Nagbigay siya, oo, pero nakamatay. Kasi yung bulol, yung doktor bulol. Alakta, naging ang narinig, Alaska. O di namatay. Hindi man kaya yung lusawin ng baby. Malaki na yun kung kagaya natin yung Alaska. O diba? Alakta, yung mga bagong silang. Makita nyo na yung love. Pag mahal mo, ibibigay ka. Diba? Kaya lang, pag mali din, nagpamatay. Kaya, mahal ka, ibibigay ka. Okay? Sabi sa John 3:16, ganoon na lang magsin ka ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, binigay niya kahit sa sanyang anak. Diba? Isa na nga lang anak niya, binigay pa niya. Para mamatay sa krus, para mapatawad yung kasalanan natin. Okay? Pag ang Diyos nagmahal, nagbibigay siya. At hindi ka lang magbibigay ng kaya magbigay lahat. Sa Diyos, yung kaya natin kaya sa isang anak, lahat sa Kanya yun, akin lahat to eh. Mas mahal pa sa buhay ko to, sabi ng Diyos. Mahal pa yung anak ko na to sa buhay ko, pero binigay niya. Di ba? Meron ganito eh. Meron ito sa Santol. Santol. Yung ito itong nangyari to itong nangyari to sa Santol. Tumatakbo ng matulin yung tricycle. Tricycle, umupan eh. Hindi naman yung kagaya ng mga karagtokas. Ngayon,
iniwasan nung driver yung bata. Hindi nakalaki, tumatakbo, tuli. So iniwasan niya, tuli na takbo. Kasi yung nanay nagsasampay sa kabilang kalsada. Sinundan ng anak. Siyempre, yung anak parang magnet yan. Dikit na dikit sa nanay yun eh. Sinundan, tumawid. Hindi mo marunong tumawid. Tumawid. So ginawa ng tricycle driver, iniwasan. Ang ginawa ng nanay, sinagip yung anak. Siya yung mapuruan, siya namatay. Ano ibig sabihin nun? Mas mahal ko pa yung buhay ng anak ko sa akin. Amen? Ikaw mo na ito, asangtol to. Kausap ko yung driver ng tricycle. Tapos sila pala magkakamag-anak din at magkakasamaan ng loob. Alam mo, hindi magkakaayos. Kasi nakapatay pa. So yung tricycle na nabenta niya para mayayos ang lahat, yung tricycle na sinasakay namin, pangalawa na yun. Sa tricycle na. Amen? Yun, mas mahal ko pa yung anak ko sa sarili kong buhay, pero binigay ng Diyos yun sa ating lahat. Amen? Mas mahal ko pa yung anak ko sa sarili kong buhay, pero binigay ng Diyos. Amen. Santol yun doon, malapit sa umboy. Ibig sabihin ko ng ahaba, ito ay pagmamahal sa magulang. Yan. Kung meron kang ahaba, kaya mong magmahal sa magulang. Okay? Pagmamahal ng magulang sa anak. Ano pala? Pag meron kang ahaba, kaya mong mahalin yung anak mo. Ahaba, ito ay pagmamahal sa asawa. Si Isaac, mahal niya yung asawa niya. Si Rebecca. Pag meron kang ahaba, ito ay kaya mong magmahal sa kaibigan. Si David, nagmamahal sila ng kanyang kaibigan si Jonathan. Ahaba yan. Huh? Tapos, ito ay pagmamahal sa Diyos. Ayan. Okay. Ang ahaba ay pagmamahal na may kondisyon at saka wala. Ayan. May debate ngayon. May debate. Ang Diyos nagmamahal na walang kondisyon. Mali yun. Ang ahaba, may kondisyon na ito ng pagmamahal at ito yung pagmamahal na walang kondisyon. May dalawa, may kondisyon at saka wala. Dalawa. Pag nagdebate kayo, ang Diyos nagmamahal na walang kondisyon. So, mali yun. Kasi, ang ahaba, may kondisyon. Ang ahaba, walang kondisyon. Dalawa. Dalawa yun. Genesis 29:20. Okay? Minahal ka ng Diyos kahit wala. Walang dahilan. Minahal ng Diyos kasi may dahilan. Yan. Makikita natin yan sa buong Old Testament. Ang Diyos nagmahal kasi wala. Wala kang ginawa. Pero minahal ka na. Ang Diyos, minahal ka niya kahit dahil may ginawa ka. Ito, tapat. Ito, siya lang yung nag-iisa. Tapat. Okay. Pero paliwanag ko sa inyo. Si Job po, nagmahal. Relasyon po ang tawag doon. Mahal niya ang Diyos. Nagmahal si Job kahit na mayaman siya, pinayaman siya ng Diyos. Binakuran siya ng Diyos eh. Negosyo niya, yung mga kawan niya, dumadami, mga kabayo niya, dumadami. Hindi kaya puntahan ng peste. Yumaman siya na yumaman. Pero mga kapatid, kaya niya pong magmahal sa Diyos kahit kunin ng diablo lahat. Pinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Satanas mo? Kaya naman naglilingkod dyan kaya ka mahal niyan, ang dami. Pinagpapala, dami Dami sasakyan. Ang dami kawan. Ang daming blessing, ang daming anak. O sige, kunin mo lang. Huwag mo lang siyang papatayin. Yan. So huwag mo lang sabihin na ang tao hindi nagmamahal sa Diyos kasi buhay lang na dala-dala niya. Na wala lahat. Huwag mo sasabihin niya. Pag ang tao yan, nagmahal, kahit mayaman siya, nagmahal niya kahit wala na siya, yun ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Amen? Ano ito pa? Nung na-testing na kahit wala,
kahit na magmahal sa Diyos, triple pa ang ibinalik ng Diyos sa kanya. Amen? Kaya mga kapatid, pag kayo nagkaroon ng pagsubok, sumuko kayo, lalo kayo nagkamali. Ay, dami kong problema, ayoko na, hinto na ako. Ayoko na maglingkod sa Diyos, lalo kang nagkamali. Amen? Mali! Niloloko ka ng Diablo. Kasi pagkatapos ng pagsubok, ito pa, saka nakita ng bagyo dumaan parang ulan sa Mindanao. Ang ulan, umabot ng 3 buwan, 6 na buwan. Mga taga Mindanao, nagpunta na sa Maynila. Sama-sama na sila sa ulan. Ang bayabas, para ng suha, bayabas. Walang tigil ang ulan eh. Yan, hindi na sa atin. Nakarating kasi ako sa Surigao. Abusan. Mga kapatid, no? Pero bagyo, sandali lang. Kung niloko ka ng Diablo, binigyan ka ng matitinding problema, sumuko ka, sandali lang naman yun. Yung ulan, buwan, taon. Yung problema, sandali lang yan, parang bagyo lang yan, alis na agad. So, niloko ka ng Diablo, nagkaroon ka ng maraming problema, sumuko ka na, tumigil ka na, ayoko na sa Diyos. Ayoko na siyang paglingkuran. Mali. Pagkatapos nun, ibabalik ng Diyos na wala sa iyo 2 beses, 3 beses pa. Amen? Pag kinakasal ng sabi, pag kinakasal, sa buhay kamatayan. Pag kinakasal, sa kalusugan, karamdaman. Pag kinakasal, sa kayamanan, kahirapan. Diba? Relasyon sa Diyos. Meron kang relasyon sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, naranasan ko yung maman. Naranasan kong wala. No? I experience how to abound. Yaman. I experience how to be abased. Wala. Kasi ang tawag doon, relasyon. True thick and thin. May yaman o wala, may pera o wala. Amen? Yun yung ahaba, yung pagmamahal sa Diyos. Ito si Papa. Okay. Jaja. Ibig sabihin ng ahaba ay pakikipagkaisa. Amen? Sabi sa Genesis 2:24, iiwan ng lalaki ang kanyang nanay tatay kasama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. You know? Nagmahal ka, tapos yung minahal mo, naging isang katawan kayo. Mahal mo siya, parang mahal mo yung katawan mo. Mahal ka niya na parang minahal niya yung katawan niya. Naging isang katawan kayo. Amen? Grabe yung pagmamahal yun, no? Imposible na pinapakain mo sa sarili mo, tapos siya ginugutom mo. Hindi. Isang katawan. Diba? Kapag pinakain mo siya, pinakakain mo yung sarili mo, katawan. Kasi isang katawan kayo. Amen? Nakita niya ahaba? Alam niyo na po ba paano mahalin ng Diyos? Buong kaluluwa, buong lakas. Sabi po ron sa Psalms 133 verse 1, tingnan mo kung gaano kung kaganda na ang magkapatid ay nagsasama ng nagkakaisa. Yan. So, meron po yung paliwanag dito. Puntahan ko po. Ano? Pag nagmamahal pala tayo, nakikipagkaisa tayo. Okay? Marami po ito eh. May pag-ibig tungkol sa batas. Marami na po. Ang dami po ito sa hawakan dito. Pag binawalan ka, hindi sabihin galit sa'yo. Bawal yan. Bawal yan. Hindi ibig sabihin na, ay, galit sa akin. Galit siya sa akin, binabawalan natin. Mahal ka niya. Sabi ng Diyos, pag kinain mo yung bunga na yun, mamatay ka. Ano matay mo? Kasi mahal ng Diyos pag binabawalan. So,
mag-focus po tayo dito sa pag tayo po ay nagmahal, tayo po ay nakikipagkaisa. Okay? Sabi niya, tingnan nyo. Psalms 133 verse 1, tingnan nyo. Ano ibig sabihin ng tingnan nyo? Magulat din kayo, mamangha din kayo. Behold, magulat kayo. Ha? Nagdala ko dito ng giraffe. Tingnan nyo. Ang haba naman yan, tangkad ko lang yan. Tingnan nyo, pag ang magkakapatid, nagkaisa. Amen? Magulat ha. Di ba? Sabi niya, hine, tingnan nyo. Hine mga to. Shebet, Asim, Gamyatsad. Diba? Hine mga to bahin. Shebet, Asim, Gamyatsad. Behold, the good and the pleasant it is to bread and to dwell together. Tingnan nyo, napakaganda ba nagkakaisa? Okay, Matog, 5, 9. Tingnan nyo, kaganda, napakainam. Pareho lang yan, parang halos ang salita lang yan. Yung kagandahan nila, kabutihan nila ng pagkakaisa. Tingnan nyo, napakaganda ng magkaisa. Tingnan nyo, pag nagkakaisa, maganda yan. May value. Sweet, matamis, at komportable. Nagsasama sila sa isang lugar. Amen? Shebet at Asim, pagka magkapatid ay nakatira, magkasama. Sila ay pamilya, sila ay may relasyon sa isa't malalim na relasyon sa isa't isa. At sila ay nagsasama sila sa pamilya. Ito kami noon nagsimula kami. Ito kami nagpunta sa kalagitnaan. Ganito kami natatap. Ito kami nagtandaan. Ganon. Diba? Yun. Pag nagkakaisa, may ganon sila. Diba? Kasi lagi silang magkasama. Meron silang simula, meron silang gitna, meron silang sitandaan sila. Kasi bakit? Magkakasama sila. Amen? Yun ang ibig sabihin ng salitang yun. Ng pagkakaisa na yun. Diyan nga siya, magkasama. Amen? Sila ay magkakonekta, magkakaganon. Magkakabit sila, mga kapatid. Mga kapatid, parang Siamese twins. Diba? Yung kambal, yung magkadikit. Magkadikit yung bewang. Diba? Pag may sakit yung isa, tinatrangkaso, nilalag ng galing. Diba? Hindi mo pwede pabayaan yung isa. Magkaibang katawan kayo, kaya magalutong. Yun yung magkapatid na magkasama. Tingnan mo kung paano sila nagkakaisa. Magkasama sila. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Tingnan mo sila, magkaisa sila. Kasi, pag tinatrangkaso yung isa, giniginaw ka rin. Bakit? Isa dulo nyo. Magkakonekta yung dulo nyo. Magkatabi yung dalawang bewang nyo. Siamese twins eh. Magkaibang katawan yan ha. Dalawa kamay, dalawa paa, dalawa kamay, dalawa paa. Pero yung dito magkadikit. Pag ito na yung infection, mamamatay ka rin. Kasi dadalo yun sa dugo niya, pupunta rin sa'yo. Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Kung naisip mo, kailangan panyaban sa infection. Gawin mo yun kasi mamamatay ka din. Kasama ka sa kamatayan. Kasama ka sa karamdaman. Amen? Kasama ka. Ano mangyayari sa kanya? Kamay ka dun. Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Amen? Mga kapatid, hindi mo siya pwedeng pabayaan. Okay? Siamese twins tayo. Diba? Kailangan kayo magkaisa kasi
pare-pareho po tayong mapapahamak. Pag tayo po ay nagpabaya sa iba. Ito pa, ang ibig sabihin pa po ng nagmamahal na kakaisa, pag magkakasama kayo, no? Mayroong nagmamahalan. Amen? Ganito. Tatay tsaka anak. Pag magkasama sila, mayroong pagmamahal. Ang church ito, bahay ng Diyos. Pag wala pong tao rito, wala pong nagmamahal sa Diyos. Amen? Kasi po nandito ang mga anak. So dapat linggo-linggo may mga anak dito. Para masabi natin may nagmamahal sa Diyos. Pag wala dito mga tao, wala nagmamahal sa Diyos. Amen? Ang nakatala dito, anak ng Diyos. Nagkagawain, nagkakanta, pinupuri ang Diyos, sinasamba Diyos. Pag walang ganoon, walang nagmamahal sa Diyos. Amen? Yun yung pakikisa mo sa Diyos. Sa bahay mo, pag kanya-kanya kayo, walang nagmamahalan. Pag wala doon, walang kanya-kanya. Ang tawag po doon, hindi sila nagmamahalan. Kaya nga po itong salitang ahaba sa Hudyo, malalim. Hindi natin alam yun. Alam natin, Tagalog eh. Di ba? Pero sa Hudyo, malalim yan. No? Malalim. Malalim ang pagmamahal sa Diyos, hindi ganun. Pag ito lagi may gawain dito, may nagmamahal sa Diyos. Linggo-linggo, meron. Kasi meron dito. Magkakonekta lagi. Laging meron. Amen? Mabulit sabihin mo natin lahat. Pagmamahal. Sabihin po natin lahat, ahaba. Ahaba. Pag lagi pong may gawain dito, may nagmamahal sa Diyos. May pamilya, may relasyon. May pera o wala. May dumating man o wala. Marami man, konti. Tuloy pa rin, relasyon. May pwede sabihin doon, maglilingkod ako pag maraming tao. Pag maraming pera, wala kang relasyon sa Diyos. Mas sinabi ko sa inyo kanina, pag binalik ng diablo yung tinanggal na, doble, triple ka. Obligado siyang paramihin yun. Amen? Nagpatawad ka sa kapwa mo, pagpapalain ka. Pagka nagpatuloy ka, kahit wala kang pera, pagpapalain ka. Advantage mo yun, huwag kang magtanggam. Na, ay walang pera. Ay, naaway niya ako. Magpatawad ka, pagpapalain mo. Amen? Amen.